Hello everyone! So we're done po sa ating Bible reading sa Genesis chapter 5, 4, 5, 6, 7, 8. So yun po yung highlight natin for tonight or for today, January 2, is yun nga po yung buhay ni Noe. Amen. So dahil siya po ay naging galugod-lugod sa Diyos at siya ay talagang sumunod, no? May mga times po kasi na merong instruction ng Lord sa atin na ah, actually, ito po talagang supernatural po 'to kasi wala pang ulan nung time na 'to. Amen. So, nagpagawa po ng malaking barko si Lord kay Noe at totoo po 'yan. Literally, 'no, talagang, tinatawanan siya. Pero alam niyo po yung 'pag nakikinig ka kay Lord, amen, ipapakita ng Diyos na yung mga nagtatawa sa'yo, amen, mapapahiya sila and they will see that, when you listen to God, that is the truth, 'no, yung magiging life at talagang yun ang mangyayari kasi yun ang sinabi ng Diyos, kasi yun yung gusto ng Lord. So, dito po nakita natin dahil sa kanyang pagsunod, hindi lang siya, kundi ang buong pamilya niya, no, naligtas po. So, makikita po natin, no, ang Lord gusto niya yung isip natin, punuin natin ng mga karapat-dapat at kalugod-lugod sa Kanya. Even yung buhay po natin, amen, at talagang yung pagsunod 100%. And, ngayon po I said po dun sa Bible reading natin that we have a lot of source. I mean, we have a lot of uh, ways, no, para magkaroon talaga ng malalim na relasyon sa Diyos. So we have the Bible, we have the Word of God, we have our prayers, amen. We have churches and gospel community na gagamitin ng Diyos para tayo lumago sa Kanya. So, it's up to us. So, we need to decide, make a decision, especially po, tapos na po yung year 2024, so we start to make a decision every day. So our decision is to magdesisyon ka na magbulay-bulay ka sa mundong ito. No, lahat lilipas, lahat matatapos, lahat maluluma, pero yung katotohanan ng Diyos ay hindi po. So let's stick on that truth na magpapalaya po sa ating lahat. So again po, let's be inspired with the life of Noe. Amen po ba? He is so obedient to God at naging kalugod-lugod po siya. At dahil doon, siya at ang kanyang buong pamilya ay niligtas ng Diyos doon po sa pag lipol po. No, dahil ng panahon na to, lahat ng tao ay gumagawa ng kasamaan. Now we are under grace because of Jesus Christ, but we don't know. Ang Diyos kasi yung kaparaanan niya ay hindi natin kaparaanan. But one thing I know, God is so personal. I know He's always dealing with us, no, personally. So I hope po na yun ang ating ultimate goal. Yung relationship natin sa Kanya at yung ating paglalim ng relasyon sa Kanya. So that we can also spread the love to other people. God bless po.